kanatong tanan. A blessed Sunday to all of us. And we are also live at FMR 106.1 Babe Radio. The Word of God says in the book of Romans chapter 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Brothers and sisters, and to those who are joining with us in this online, what is the best nga atong ma-offer nga tos Ginoo? Walay lain kundi ang atong kaugalingon. Alagari siya, serbisyuhi siya, ug mo ni ang pinaka-the best nga atong ma-offer nga pag-worship nga tos Ginoo. Magampo kita, amahan namong langit nun. We are here, O God, because we want to thank you, we want to honor you, and we want to worship you, Father, in spirit and in truth, O God. Lord, open our hearts as we come to you, as we worship you, O God, that you are our Savior, our Redeemer. Holy Spirit, continue to guide us. We worship you in Jesus' mighty name. Amen. Let's worship our God. God of ages, bringing glory here. You are good, you are good. Son of righteousness, you are all I see. With all my heart, giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light and glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my home, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. Thank you, Lord, for your promises. For you are an everlasting God. Promise us. Jesus. In your promise and your faithfulness, I will trust all my days. King forever, reign in majesty, be glorified. Giver of life, hope for the lost is in you. All of the earth shines with your light, your glory. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my home, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. You are the God who lives. You are the God who heals. You are my home, my everything. You brought salvation to us, offered your peace to the world. You are my Lord, my everything. I'll trust in you. I'll trust in you. I'll trust in you with all my heart. I'll trust in you.
today, Lord. Holy Spirit, we acknowledge you in this place. You are welcome in our lives, Father. Continue to flow today in this worship, in this congregation. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We continue to worship you, God. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. In every day, I
that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long
Thank you for allowing us to feel you in this place, in this worship, and even in this life, oh God. We want to experience more of your presence, oh God. Thank you, Jesus. We want to adore and please you in this place. We want to worship. You deserve the highest praise, oh God. You deserve all the praises. You deserve all the glory. We honor you in this worship. Holy Spirit, we thank you, for you are our great lover, our satisfaction. And today, Lord, we continue to bless and praise you. We glorify you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Oh, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. Oh, God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. He's our strength. Come on, church. Whom up high in heaven that you. Come on. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength, many times they fail. Thank you, Lord. But there is one truth that always will prevail. Let's declare, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. Come on, let's honor our worship to God. Whom have I in heaven but you? Yes, Lord. There is nothing on earth. There is nothing on earth I desire beside you. My heart and my strength. Thank you, Lord. Many times they fail, but there is one truth that always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion. Let's sing once more. He's our strength. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Oh, forever. The song of the Lord remind us today that He is a strength every day of our lives. And it's time, brothers and sisters, to bring back what belongs to His kingdom. So according to His word, in the book of Deuteronomy, chapter 16, verse 17 says, each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has
blessed you. Sa mga igsoon ako nga naglanta via Facebook Live, tuning via radio, nasayod gayud ako sa matag usab sa kanato karon nga takna nga ang Dios gayud nagpadaya-gaya sa iyang madagayaon nga panalangin sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Ug dili kini hinungdan nga dili ta mo balik, dili ta magdala para sa gingharian sa Dios mga igsoon. Atong hinumduman nga sa atong paghatag, dili lang kini nakatabang sa daghan pang mga kalag kundi mas the more pa nga na-reach out nato tong mga kaigsunan nga uhaw pagyud sa iya ang mga pulong. Huna-hunaon nato nga sa ato ang pagbalik sa Dios kini mga igsoon. Kaya nasayod ako nga matag usa kanato ang abilidad gipahulam sa Dios para makapudos kinig bahandi sa ato ang kinabuhi. Ug nasayod usab kita isip hinulaman lang nato atubangan sa Dios ang tanan. Takos usab siya nga balikan pasidunggan sa atong mga abot sa mga kamot. In terms of finances, dili ta magpanuko sa pagbalik para sa gingharian sa Dios mga igsoon. Kaya nasayod kita kung musunod ta sa kagustuhan sa katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. Nabaton na nato ang manggihatagon sa tanang aspeto mga igsoon, labi na sa iyang gingharian. Kaya nasayod ta sa atong paghatag, ang Dios usab dili magpanuko sa pagpadagaya sa iyang madagayan nga panalangin sa atong kinabuhi. Ang ato alang mga igsoon is i-claim nato kung unsa ang promises sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nasayod kita nga naa na tanan giandam na sa Ginoo sa matag usa kanato. Ang ato na lang is atong matest kung unsa ka maayong Ginoo sa atong kinabuhi. And right now, offer to the Lord with gladness in our hearts. Magampo kita mga igsoon. Labing gamhanan namo nga Dios, salamat. Ngayon mong gipahinumduman sa matag usa ka namo. Nga ikaw gayod ang kalikay, ikaw ang kalinaw, iba ka ang kusog sa matag usa ka namo ni ani nga kalibutan. Gina-acknowledge ka namo Lord that far from you sa kanianing kalibutan na wala jud kami mahimo sa among kinabuhi. Use as a vessels Lord nga diin mahimong ambassador kanunay para sa imong gingharian o God. Nga maski ginagmay Lord ang among pagahimon sa among isig katawo, maski dili makita sa kadaghanan pero counted kini sa imong atubangan. Labi na karon nga takna sa among pagbalik sa hustong takos para sa gingharian. Nasayod kami o Dios nga ikaw kanunay nagalantaw para sa kaugmaon sa imong kanakan, para sa kayuhan Lord sa imong mga flocks o God. Busa Lord, use this ministry Lord nga daghan pang ma-reach out nga kalag nga makaila Lord, malamdagan pinaagi sa imong pulong, pinaagi nga niani nga simbahan. Di namo Lord ihikaw ang pagmantala sa imong balaanon nga mensahe kay muo kini ang gikinahanglan sa tibuok kalibutan karon nga takna. Amahan, nasayod kami nga mobati man kami kakapoy, mobati kami kaluya, pero ikaw ang among kusog sa pang-adlaw-adlaw aron ba kalahutay kami og ma-serve gayud ang imong katuyuan sa amo ang kinabuhi. Thank you for the generosity nga imong gipatagamtam sa matag usa ka namo nga nag-reflect jud ka Lord sa amo ang kinabuhi. Busa sa among kinabuhi, wala kami na himayaon, pasidunggan og simbahon kundi ikaw lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you Lord. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Forever. God is not going to leave you in trouble. He said, He will not leave you in heartache. It says, He will rescue you and you will give Him great glory. When you ask God, calls that a healthy prayer. Freedom begins when you start praying bold prayers. We have God takes pleasure in prospering you. Kalipay sa Ginoo nga pauswagon ka. Kalipay sa Ginoo nga palambuon ka. Without the greatest test, you won't have a great testimony. When we believe with expectancy, it gets God's attention. A lot of people these days struggles with depression, but the difference is you've come into God's season. Lord, there is breakthrough with relationship. I-restore ni Lord tanan. But you have to believe. Tapos na tong imong kalisod. Tapos na ang imong mga pagbakho. Tapos na ang imong pagkawadon. Today, receive that.
morning, please say to the person next to you, God is our strength. Siya ang atong kusog, mga kaigsuonan, no? And salamat sa Ginoo, no? Last Sunday, wala gayud mi diri, and then thank you for coming, no? Kanunay gayud mo nga naa. And we have our visitor, our guest speaker last Sunday, and si Sir Rani. And doon na tayo nasabtan, di ba? Napanalanginan kita, no? Kanunay kitang mo focus sa ato ang Ginoong Jesus. Now at this month, no, this month of May, we are talking about how the Christian work, no? Paano gayud pamuhat, magalihok ang Kristohanon. And I believe daghan kayong mga Kristohanon, they fail sometimes, no? Because lalo na itong mga baguhan gayud nga miduol ug mikumit sa Ginoo, no? Because they are expecting na pag Kristohanon ka kanang exempted na kas problema. Pag Kristohanon ka di na ka moagi og mga pagsulay. Alam niyo mga kaigsuonan, the more ganita nga moduol sa Ginoo, the more daghan kay ta we become more sensitive sa mga pagsulay, no? Kay ngano man kanang i-reveal naman sa Ginoo kaniyo. But ingon sa Lord, but take heart, take courage because I will be with you. No, ang Dios magauban kanato mga kaigsunan. Please, apikpik kayong tapad, ay kabalaka ang Dios nagauban kanimo. Amen? Hallelujah. Now let me ask you, how does Christianity work? Ug mo ni atong title karon. Paano ba gyud nato buhaton? Paano gayud ta mo react bilang mga Kristohanon sa itong kinabuhi? Gani mo ni ang taga na to og foundational verse na makita na to kung paano gayud si Pablo sagubang, paano gayud siya miatubang bilang alagad sa Ginoo. No? Kayo sahay, sometimes, dali gid kayo ta mo surrender. No? Dali gid kayo ta mo give up kung doon na mga bugat nga mga pagsulay nga maabot sa itong kinabuhi. And today, open your heart, abrihan nato itong mga kasing-kasing. Because ang Kristohanon, dili gayod boring. No? Yun sila, pag Kristohanon ka, daghan ang bawal mga kaigsunan. Alam niyo, mga kaigsunan, malipayon biyata, no? Sa atong pagka-Kristohanon. Bisan daghan tagipang biyaan. Daghan tang disregard, no? Katong atong old self, no? From the past. Sa atong pagbadayon, mga kaigsunan, atong pangayon ang pangaliya sa atong Ginoong Dios. Amahan namong langit nun, we are so grateful and thankful for what you have done for us, Lord. Salamat, Lord, nga aniya kami karon. O gusto gayong mamati o maminaw sa imong itudlo kanamo. Your word is a good news sa matag usa. Your word is living. Your word is buhi o kanunay gyud makahatag kanamo og spiritual food sa among kinabuhi. Salamat, Lord, nga aniya karon diri, and we thank you, Sab Lord, sa mga kaigsuonan nga naminaw sa radio station, sa FMR 106.1 Babe Radio. Salamat, Lord, sa usa ka istasyon nga imong gigamit aron mapasabwag ang imong mga pagtulunan. Dihugi kining pulong karon, Lord, let your Spirit, Holy Spirit, give us understanding, empowerment of your word. We worship you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Now, how does Christianity work? No? Paano ba panginabuhi, magabuhat ang usa ka Kristohanon? Now, dagani usa ka pangutana. Kung kini, no, nagaproduce og kinabuhi, gugma, joy, peace, and kindness, and gentleness, pero ngano man ang uban dili man gyud mo follow niini. Ngano ang uban dili man gyud mo sunod niini, mga kaigsuonan. And a lot of mga katawhan karon, mga kaigsuonan, dili gid sila ganahan pa gyud maminaw sa pulong sa Ginoo. Maybe dunay mga katubagan niini. Maybe sayop ang atong pag-deliver sa ila, o maybe wala pa lang gid nila makita sa imong kinabuhi ang kausaban. Maybe daghan po mga Kristohanon nga they are expectant sa ilahang pag-commit ngadto sa Ginoo pero wala gihapoy nahitabo. Today, let me say this word, mga kaigsuonan. Ang atong kinabuhi nga Kristohanon, usa gayud ka kinabuhi nga Christ-centered nga pagkatao. And matud sa ato sa Timoteo kapitulo 4 bersikulo 16 sa 17. No, this is our foundational verse. Unsay giingon ni Pablo ngadto kang Timoteo.
This is a letter to Timothy. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, aron pagpanalipod sa akong kaugalingon, wala gayoy mitabang kanako. Si Pablo nakigbisog. Si Pablo mitindo gayod sa truth, pero wala gayod siya'y kauban. Kinsay makarelate ni ini. Nga usahay sa atong kinabuhi, kung mutindog ta sa kamatuuran, mutindog ta para sa Ginoo, wala di ay tay kauban. Nga usahay kita na lang. Kinsay nakafeel ni ini, kung gusto nimo mutindog na ka nga para sa kamatuuran, pero katong imong gi-expect nga imo untang duyog kanimo, muuban kanimo, pero hain na. There are people nga usahay, no, dili gid nato malikayan nga naagay dili mo tindog para kanimo. Ug mo ni ang gibati ni Pablo, nakita gayud niya nga siya na lang di ay nag-inusara. Ingon siya diri, gipasagdaan ako nilang tanan. Kinsay naka-feel diri nga ako na lang may nitindog, Lord? Asa naman to akong mga kauban nga makita na ako sa church? Nga sa panahon sa akong problema, asa na to sila? Gipasagdaan ako nilang tanan, hinaot nga pasayloon sila sa Dios. Tindi ha? In spite sa iyang pagkainusara, in spite nga wala na siya tabangi si Pablo, pero aduna pa siya kasing-kasing nga hinaot pasayloon sila sa Dios. Kanang bitong naitaw nga, kanang gibiyaan ka, kanang bitong naitaw nga, kanang talagang higala mo sa una, close kay mo, tapos wala na nitindog ni mo, pero grabe gayon gihapon nimong prayer nga itong tawanan siya, hinaot, nga naa sila sa maing kahimtang. Hinaot nga pasayloon gihapon sila sa Dios. Ingon sa 17, apan bisan pa og maukad to ang nahitabo, muni ang nindot, wala gayod ako pasagdais sa Ginoo. People will mock at you. People will disappoint ngadto kanimo. People will say against you. Pero alam niyo mga kaigsunan, di gihapon ta pasagdaan sa Ginoo. Na ang Ginoo muuban kanato. Insya gihatagan pahinuon niya ako og kusog aron isugilon ko ang tanan mahitungod sa maayong balita ngadto sa mga dili Hodeo. Mao nga naluwas ako sa kamatayon. Ug nasayran ko nga luwason pagayod ako sa Ginoo gikan sa tanan nga kadautan ug dili ako maunsa hangtod sa panahon nga dad-on niya ako sa iyang gingarian sa langit. Dalaygon siya sa walay katapusan. Amen. When Paul write this letter to Timothy, mga kaigsunan, he was charged with being an insurrectionist. Kanang insurrectionist, kana bitang naga-fight ka, usa ka revolutionary nga naga-fight ka sa imuhang gituhuan. Ug mo ni ang gi-charge sa Roman Empire nga to kaniya. And he was prison when he was writing this letter. Alam niyo, pag nakaka sa prisuhan, mga kaigsuunan, wala kay luna sa imong kasing-kasing, kundili, kanusa ako makagawas? Kanusa ako magkaroon og kagawasan? Ibig sabihin na the life of Paul when he was writing this letter is he was in the struggle, in hardships and difficulties. Pero kaya pa niyang musulat sa iyang isig katawo. Kaya pa niyang mudasig ug mi-encourage. Kinsay makahimo ni ana diri. Lisod. Di ba kung naa ka sa midst nga kanang dili ka gawas nun, na priso ka pero naagihapon kay malasakit sa imong isig katawo ngadto kang Timothy. He was spent nearly 4 years in prison. 2 back in Israel and almost 2 more in Rome. Kay gibali naman pud siya god kay hukman lagi siya. And he has already appeared in court at least once in Rome. So he write these words. And we find out that in 2 Timothy chapter 4, he revealed the way Christian works. Mga lagad lang ba di ayta? Kay maayo ang atong kahimtang. Mutaas lang ba di ayta sa atong kamot? Musimba lang ba di ayta? Kay maayo ang atong kahimtang. Paul
was in prison, pero kaya niyang mo-encourage sa iyang mga Kristohanon, mga kaigsoon. Number 1 point, nga atong bantayan, isip mga Kristohanon. When disappointment comes, kung dunay mga pagbati nga usay ma-disappointed ta, number 1, God gives us grace for the disappointments of life. Hatagan ta niya og grasya, hatagan ta niya og kaluoy, hatagan ta niya o ubanan ta niya mga kaigsuonan. Look at verse 16. This is the defense of Paul. Lingon siya, no one came to my support. Everyone deserted me. Nanagan og nanglakaw sila, walay niuban kanako. Pero ang iyang pulong, may it not be held against them. Going back to the verse, sa una kong pag-atubang sa hukmanan aron pagpanalipod sa akong kaugalingon, wala gayoy mitabang kanako, gipasagdaan ako nilang tanan, hinaot nga pasayloon sila sa Dios. Alam niyo mga kaigsuonan sa atong pagpangalagad, sometimes kita na lang usaang mabilin. Ang pangutana, tungod kay wala na ba ang imong kauban, muundang na ba ka sa pagpangalagad sa Ginoo? So, ibig sabihin, ang base sa imong pagpangalagad nakabase day ka sa imong kauban. Tungod lang ba kay ang imong best friend? Tungod lang ba ang imong spouse, imong bana, wala na ni simba or wala na nangalagad sa Ginoo? Di na lang po ko mga lagad, kay ubanan na lang po nako siya sa iyahang sitwasyon. Remember this, God will gives us the grace, tagaan ta niya o grasya, tagaan ta niya og tabang mga kaigsunan, tindog ug padayon sa pagpangalagad. Kaya ang imong basis sa imong pagpangalagad dili sa tao. Wala nakabase kun ang ubang tao mga lagad, you will serve the Lord bisan unsay imong ma-experience sa imong kinabuhi. And this is what Paul is telling to his brother Timothy. One way that Christianity works in our lives is revealed when we realize that God gives us grace to face the disappointments of life. Hindi ibig sabihin na Kristohano na ta, di ta ma-disappointed. Disappointed ta even sa pagpangalagad. Ani, itong kauban sa trabaho, kauban sa ministriya, ma-disappointed ta. But God gives us the grace to face the disappointment. Now, in other letters, Paul mentions long lists of friends. So we know that there were those who could have given testimony as to his innocence. They could have stood beside him and said, we know that Paul is not an insurrectionist. Layo, dirigid nato masuta kung kinsa gayud ang tinuod ug mitindog natong higala. Diba? Kinsa kay mo tindog na ko diri no kung naimingon ninyo nga kanay inyong pastor bitaw ingana. Maybe some of you here maghilom lang. Napoy uban diri bitaw ingana yun as pastor. Kinsa kay mo tindog na ko diri umingon nga dili man ingana among pastor. We're talking about here the reality. Even inyong family, mayon nga yung papa ba ingana ra gyud na. Sus, ang anak mo yung nga, bitaw na kong papa. Kung wala na yung tindog para sa imong amahan, kinsa na lang yung tindog? Well, wala man ta naka-base sa please sa mga tao. But the Lord knows your heart. Kaya you have to stand. Lord, bisan pa yun sa istorya sa mga tao kanako. Pero I know, ang imong istorya sa nako, bangon anak. Bisan nun sa istorya sa mga tao nimo, tindog anak. Amen? Because your service, ang imong pagpangalagad, wala naka-base sa istorya sa mga tao. And you cannot please anyone. Nagyo yung mga istorya nimo og maayo. Napo yung istorya behind your back. Pero kung ang istorya nila, molay basis sa imong pagpangalagad nga di ka mag-serve, mga kaigsuonan. And you are not serving for God.
you are serving for the people. They could have testified on his behalf, but for some reason, whether they were afraid for their own lives or whatever, they simply weren't there. Wag yun dito. Deserted sila. Pero siguro nauna nila kung muuban ka ni Pablo, mo favor ka ni Pablo, priso mo kag-apil. Ilang gi-safety, ilang kaugalingon. And a lot of us, gusto lang nato i-safety ang atong kaugalingon. Pag-abot sa panahon nga ang imong higala, ang imong pastor, asa na ka? No one came and he said, everyone deserted me. Now church, how do you handle that kind of disappointment? How do you handle that kind of heartache? Notice how Paul handled it. Paano niya gihandle? Iya kining gitugyan na tos Ginoo kining tanan. Kana bitaw pag-abot sa problema or disappointment sa imong kinabuhi, mingon na lang ka, Lord, pasayloan na lang sila. Mura man gito ilang nasabtan sa ilang kinabuhi. Lord, I hope and I pray nga naaargid sila sa maayong kahintang. Paul learned ultimately from Jesus. Di ba, when Jesus persecuted, yun siya, Lord, forgive them. For they do not know what they are doing. Instead, nga mubalos kag istorya sa mga tao na nag-istorya nimo, Lord, forgive them. Wala pa gid nila masabtan. Wow. That's a Christian works. Ingana unta ta maglihok mga Kristohanon. Pag-abot sa panahon, kinsa na kayo mo tindog na ko, diri kauban ako. Masin mo yun go, where are you? Masin Pastor Peter na lang mo. And I'm so blessed, Pastor Peter. Ano yung expression nga? Ato na lang yun ang iampos, Ginoo. Ha? Ampo ra gid ta. And that's a real Christian because offer it all to God, tanan sitwasyon. Unsay prayer ni Pablo, may it not be held against them. Di ba nasuko ka sa imong mga kauban, kay wani uban nimo, pwede unta kami mirisi nimo. Bahala na mo dia, bantay bitaw mo. Di ba kasi mga expression ni nga na, kanang best friend nimo, tapos pag abot sa, gibiyaan ka, may unta ka, bantay lang ka. Pero yun si Pablo, Lord, may it not be held against them. I pray, Lord, nga okay ra gid sila. I pray, Lord, nga ilang desisyon, sakto ra gid, Lord. Diba, kana bitang usahay, kanang mapuno bitaw ta nga, usahay, mingon na lang ta nga, Lord, ako nang itugyan ni mo ning tawhana. Pero ingan si Pablo, Lord, I speak well upon them gihapon. Bisan og nibiya na sila nako. He learned it years ago from Stephen while holding the coats of those who were stoning Stephen to death. Sa dihang si Stephen gibuno, gi-persecute siya, buno siya bato. Tapos yun siya, Lord, magid gihapon siya. Iyang gi-offer kining tanan. Mas nakita niya ang iyang gihimo maayog ni abri. No, nakakita siya og mga pananawon sa langit. Ikaw ba naman bunon, di ka kakitag aninipot? Pero dili aninipot ang nakita ni Stephen. Nakita niya ang glorious Ginoo nga sa iyang gibuhat, sa iyang gihimo, mag-glorify ang Ginoo. Praise God. Muni ang nabati ni Pablo na mitindog siya, bisan sa kasakitan, bisan talagang kita kung batuon ta. Diba? Kung batuon ka og bato. Aon sa itong akuan? Bato po ta, oy. Kari kabalo mo bato. Pero the Christian works, igsuon karon, let me remind you. Na kung doon ay mga tao mo, bato ni mo, og istorya, bisan wala man ni mo na ginahimo mga kaigsuonan, bato akin ni gugma. Love. Spread love. Pastor Elgin, spread love. Diba? Amen. Kaya? Kaya ba? Lord, your will be done. Kakayanin.
That's true. When you harbor resentment, alam niyo mga kaigsunan, yesterday I was saying this sa radio. Kung magtago ganitag unforgiveness atong kasing-kasing, dapat hunaon-unaon yun na to. Nga kakikanino ba ni ang pakinabang kung mo release tag forgiveness? Sa ato ang pakinabang, dili sa tao nga nasadaan. Bisan pag siya'y unang gahimo ni mong maayo, tabangi mong kaugalingon. Notice, you see the fruit of unforgiving heart is bitterness. Ingnem tapad, bitter pagyapon ka? When we become more bitter and more angry, and the result of that is you are destroying yourselves. Unti-unti nimong giguba ang imong kaugalingon. Maingon ra ka nga, bitter ko anang tawhana karon, pero waday ka kabalo. Nga nag-suppress, hinahinay na siya og tigom sa imahang kasing-kasing. And sometimes, bisan wala na ka nasuko, bisan isara imong ikasukan, masuko na dahil kaslaing tao. E nga naman, wala man mo na-release ang forgiveness. Release forgiveness. Help yourself. The message of Christianity is that when people disappoint us, ang siya himuon, we are to pray for their forgiveness. That's not easy, di ba? Di ba nasa yun? To do. But, syempre, mangayo kita o pakitabang sa itong Ginoo. Sa una kong pag-atubang sa ukmanan, aron pagpanalipod sa akong kaugalingan, wala gayo mitabang ka na to. Pero kanako, ug ingon siya, hinaot nga pasayloon sila sa Dios. That's the reason God gives grace. God gives grace for us to face the disappointments of life. That's the way it works. Paano ba di ay ka gipasaylos Ginoo? Paano niya gi-apply ang grasya nga na kanimo? Paano niya gihatag ang imo yang kaluoy nga na kanimo? God gives us grace to the disappointments. Number 2, Christian works. God gives us strength for the trials of life. Ang Kristohanon puno ginagpagsulay. Kay ang mentality man gud nato mga kaigsuonan, kung na-Christian ka, duol na kas Ginoo, wala na yung mga pagsulay. And that's a wrong perspective. Diba, usahay may yung tanga, okay, daghang kayong duol sa Ginoo, panalangin. Duol sa Ginoo kay wala na yung problema. Duol sa Ginoo kay pag-auswagon imong kinabuhi. Paano ko maka-experience kag pagsulay o kawadon? Church, dapat madawat na to nga ang kinabuhi. The more ka nga duol sa Ginoo mga kaigsunan, the more you will become more sensitive sa mga pagsulay. Muna akong giingon ninyo ganina. But God gives us strength. Hatagan ta niya kusog. Alam niyo mga kaigsunan, tanawa daw mga naong sa inyong tapad. Kaya na naingana tungod sa kusog sa Ginoo. Tinuod. Kaya na siya aura kaayo kay tungod sa tabang sa Ginoo. Kaya nga pula kay iyang lips dili tungod sa lipstick. But tungod kay nagmadaugon ka ug kusog sa Ginoo gihatag niya nimo. Amen. Sabi nga ni Brother Loriniana, insya nga kanang dapat magmadaugon ta sa to dag-anan sa kinabuhi. Hallelujah. We are more than conquerors. We are victors. Asa man ang mga victory? Sa ato mga pagsulay. Problema, kawadon, relasyon, sa sakit, gutom, uban pa. But you are here because God is strengthening you. In second way, it works. In verse 17, Paul says, but the Lord stood at my side. Dili imong pamilya, dili imong pastor, dili imong kauban sa simbahan or katrabaho ang maghatag di mo kusog. Gikan sa Ginoo. Mutindog ang Ginoo, uban kanimo igsuon, aron tabangan kaniya, alalayan kaniya igsuon,
Kay gusto niya nga ang iyang anak magmadaugon. Gusto niya nga ang iyang anak, wow! Praise God. The Lord stood at my side so that through me the message might be fully proclaimed. Kaya mo, ayaw mo undang igsuon. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga ma-fulfill gayud. Mabisan sa imuhang problema, pero nitindog o nipadayon ka sa pagpangalagad. Alam nyo, daghan kayong niundang nga mga mag-aalagad tungod kay dili na nila kaya ang kaluyahon nga ilang na-experience sa Ginoo. I mean, they surrender. Ay nga naman, miagi og daghang mga pagsulay. Kung muagi ganita og pagsulay, mas the more ganita nga mo duol sa Ginoo. Kung muagi ta og mga kawadon og dako nga problema, mas gikinahanglan nato ang kusog sa Ginoo. Dili kay mo palayo na hinuon ta sa Ginoo igsoon. Verse 17 in 2 Timothy chapter 4, apan bisan pa og mao kadto ang nahitabo. Gibiyaan siya ng lakaw, wala ni pabor na niya, wa na nagpakita niya. Saingon, wala gayud ako pasagdi sa Ginoo. Gihatagan pahinuon niya ako og kusog. Aron isugilon ko ang tanang mahitungod sa maayong balita. That strength nga ihatag sa Ginoo kanimo, dili lang na aron imong taguan, kundi imo ning itestimonya. Maayo ang Dios og iya kong gidaog sa pagsulay. Maayo ang Dios og iya kong giayo sa sakit og nagmilagro ang Dios sa kinabuhi. Ayaw tabuni ang himuon sa Ginoo kanimo. Isugilon mahitungod sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudeyo. Mao nga naluwas ako sa kamatayon. Alam niyo, kung inyo lang tanahon mga kaigsuonan, this is not ordinary nga strength nga nabati ni Pablo mga kaigsuonan. There are a lot of circumstance nga si Pablo ginasulod lamang sa bukag, no, grabe ang persecution nga iyang na-experience. Dili basta-basta ang kusog. Kita, gamay lang nga pagsulay, dali kay ta maluya. Amen? Di ba? Lantan ng anak. Pastor, di ko kasimba kay gilantan akong anak. Di ba pwede? Ayampo na to na itong anak, Pastor. Di ba? Natay mga pagsulay nga usahay, babagan ang atong pagpangalagad nga to sa Ginoo igsoon. Dapat ang atong kanunay nga goal, brothers and sisters, musimba ko bisan maayo, o daotan ang akong ma-experience. I'm speaking here in front of you, dili kay okay ra pud akong kinabuhi. Daghan po kog mga pagsulay, daghan po mga trials nga akong giagian. But here I am, igsuon, just to encourage you, nga buhi ang Ginoo. Tagan ta niya kusog. Daghan kayo mga tao nga stress, no? Christianity works as God gives us strength for the trials of life. Notice, the Lord said, Paul says, the Lord stood by my side. Ibig sabihin, ang Diyos personal good nga muuban nato. The Lord was there. Note, doon ay mga friends nga mubiya nato. Doon ay mga hinigugma nga mubiya nato. Atong words nga iyang istorya. Yan si Pablo, all my friends deserted me. But the Lord right there by my side as I going through this trial, and He gave me strength. Now let's be careful to notice what it doesn't say. It doesn't say that the Lord saved Paul from the trial. Alam niyo, kanang mga pagsulay, para nagpasabot nga, si Lord may mulihok niya na tabangan ka, ubanan ka, ligunon ka niya. And then, that's important for us to realize. You see, some people think that when we become Christians, there will be no more trials in life.
Life will suddenly become beautiful, bed of roses, and everything will be wonderful. God, church, God will make us rich and successful and healthy, and nothing will go wrong from that moment on. Christianity works because God gives us grace for the disappointments of life and because God gives us strength for the trials of life. Number 3, Christian works. Aside nga tagaan ta niya grace, tagaan ta niya strength, the Lord gives us hope for the end of life. Hope. Dunay pag-asa. Dunay paglaom. Ang tanan nga mga Kristohanon, mga kaigsuonan, doon na ginay paglaom. Malaumon o expectant kita. Verse 18, Paul writes, the Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to His heavenly kingdom. Wala lang niya gihawas ka, mga anak, mga Kristohanon, gikan sa kaulipnan sa sala. Iya po kang gitagaag kusog sa imong journey, sa imong kinabuhing Kristohanon. Tapos iya pong giandam ang ugma para kanimo. Tagaan kaniyag sakto nga bana sa mga single. Pahimutang niya ang inyong kinabuhi. Tagaan kaniya og healthy, happy, and enjoyed life. Diba? Manaingon si Pablo, ang iyang kadaugan yun, no? Diha kay Kristo. No? To Him be glory forever and amen. Verse 18, I am closing this. Ug nasayran ko nga luwason pagayud ako sa Ginoo gikan sa tanan nga kadautan. Ug dili ako maunsa hangtod sa panahon nga dadon niya ako sa iyang gingharian sa langit. Huwag kayong papayag, mga Kristohanon, na dili mo makauban sa atong Ginoong Hesus pag-adto dito sa gingharian sa langit. Ingnayong tapad, ubanta. Ingnayong tapad, ubanta. Dalaygon siya sa walay katapusan. I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure. I have fought the good fight, and I have finished the race, and I have kept the faith. That's a great hope, and we need it because there is one thing for sure. None of us are going to get out of this world alive unless the Lord comes first, and there is always that possibility. Conclusion. As a Christian, how does it work? Through Jesus. He will give us grace for the times of disappointment, and He will give us strength for the trials of life, and He will give us hope for the end of life. Mga kaigsuunan, huptin ninyo ang pulong karon, no? He is our Savior, Jesus. Receive Jesus in your life. Sa itong mga kaigsuunan nga naminaw sa radio and sa live, receive Jesus in your life. He is our strength. He is the one who gives us grace, and He will give us hope in our future. Let us pray. Everybody stand. Father God, we thank You for Your word today. You are our hope. You are the grace personified. Jesus is the grace personified. And You are our strength, Lord. Lord, we thank You for this word today, O God. As a Christian, O God, tabangin kami, Lord, nga magmalampuson bilang mga Kristohanon. Salamat even sa matag-usangan niya karon diri, Lord God. Continue to strengthen their life, all these aspects of their life, O God. Giyahi sila, gabayi sila, bantay sila, Ginoo. Nga sa tanan nilang pagabuhaton, Ginoo, magmalampuson o magmadaogon nga Kristohanon. Dili kami mo undang, dili kami mo surrender, dili kami mo give up, Lord God. Bisan dunay mga pagsulay, dunay mga kahimtang among ma-experience. Because imo nang gidaog ang tanan dito sa cross sa Kalbaryo. We are a victor, not a victim. We bring You back all the praises and glory. In Jesus' mighty name. Amen. At ipadayon nigso ng pagsimba pinagi sa communion. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man,
before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Worship Him. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. To all our viewers who are watching with us, if you have an element, a bread, a biscuit, or a juice, make this a symbolic element symbolizing the body and blood of Jesus. For I received from the Lord what I also pass unto you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let us pray. Our gracious and loving Father, we thank you, Lord, for offering your Son for us on the cross of Calvary. Lord, salamat. Nabisan dili sayon, dili gayud lalim Ginoo ang nahiaguman ni Jesus, pero iyang gidawat ang tanan nga mga kasakit ug panglutos dito sa cross sa Kalbaryo, aron kaming tanan makabatunog kadaugan. Lord, salamat na pinaagi niini kami nalig-on. Pinaagi sa lawas ni Jesus kami na maayo. Pinaagi sa lawas ni Jesus, Lord God, imong gihatagan og kadaugan ang tanang Kristohanon. Salamat kay Lord sa kusog. Salamat, Lord, nga ang tanang aspeto sa among kinabuhi imo nang gidaog pinaagi sa cross, pinaagi sa lawas ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Lord, I pray even sa mga kaigsuonan karon nga nagaluya adunay gipamati sa panglawas, we declare healing upon their life, O God. Salamat, Lord, ngayon mo ginatagbo ang tanan nilang mga panginahanglanon, Lord God. Thank you, Father, for your provision. Amo kining gituuhan sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake the bread. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your Son, Jesus Christ, offered His blood on the cross. We believe, Lord, that without the shedding of the blood, there is no remission for sins. Lord, thank you that the blood of Jesus made us righteous. The blood of Jesus cleanses all our iniquities. The blood of Jesus cleanses us all our wrongdoings. Salamat, Lord, nga pinalagi sa dugo ni Jesus, imong gi-restore ang tanan, tibuok katawhan Ginoo nga anak kanimo. Thank you, Lord, that we are greatly blessed, greatly beloved, greatly honored. Thank you, Father, for your purification of our sins. We bring you back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Let's drink the cup. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and
planted and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Father God, we thank you, Lord, for the success. Salamat, Lord, sa kadaugan, sa tawanan nga Kristohanon, Ginoo. Lord, imo kami gitabangan. Sa panahon nga nahagba kami, imong gilift up ang among mga kalagog espiritu, Ginoo. And continue, Lord, to bless these people of yours nga niya karandiri, Lord. And in everything that they do, Lord God, Lord, excel them. Give them promotion upon their life, O God. Ang ilang kinabuhi, Lord, dili na susama ka ni Adto, O Diyos. Patuloy ka nga maghahatag kanilang kaalam in every decision that they are making, O God. Even the parents nga nakakarondri, Lord God. Lord, continue to sustain them. Continue to give them strength, Lord, in everything that they do. Even sa ilang paghandol sa ilang mga kaanakan, Ginoo. Lord, we speak protection sa tanan ng mga bata nga nakakarondri. Iiway mo sa sakit, sa uban pang mga virus, Lord God. Even sa working committee, ini nga ministry, Lord. Lord, continue to provide their needs. Tagbua, Lord, ang tanan nilang panginahanglanon, Lord God. Lord, give them a worry-free of spirit. Diligid sila mabalaka o mahadlok, Lord, sa tanan kahimtang ilang ma-experience. Salamat, Lord, sa strength. Salamat sa grace. And salamat, Lord, nga ikaw gayud ang among gilauman sa among ugma. Can we lift our hands together for the final blessing? May the power of God be with you all. And I declare that He will protect everything upon you. I declare that grace is teaching in every way. I pray and plead the blood of Jesus over your household, over your family, over your work, and everything that you do. I declare that no evil will come upon you. I declare that no temptations nga magmadaugon. I declare that the plans of evil will not prosper. And now unto Him who is able to keep you from falling and present you faultless before the Almighty God, be glory, majesty, dominion, and power, both now and forever. And everyone will say, Amen. Thank you for worshiping with us. See you next week. You are blessed.